Magandang umaga po sa inyo lahat. Masaya akong makasama kayo sa pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Hindi tayo madalas magkita. Apat po ang simbahan na ating nililibot. Kaya magaling na kung makaminsan kada buwan na makadalaw sa inyo dito sa Lucio Laurel. Gayunman, masaya ako na kayo nasa mabuting kalagayan. Amen po ba? Amen. Ang tema ng ating pagbubulay sa nakalipas na 2 buwan ay tungkol sa ating pananampalataya. Pagyamanin ang ating pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya. Ito ay isang dakilang kaloob ng Diyos. Ito'y may pakinabang hindi lamang sa buhay na walang hanggan pagkatapos nating mamatay. Ito'y may kapakinabangan ngayon at habang tayo nabubuhay. Ang sabi sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Sa English, yung tapat sa Diyos ay godliness. Tinanggap daw natin mula sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng kailangan para mabuhay isang godly life. Ano ba ang ibig sabihin ng godliness? Ang kabaliktaran nun ay worldliness. Ang isang elemento daw ng pagiging godly ay yung pagiging devoted to God. Kaya sa makabagong salin ng Biblia, ay ang ginamit ay makapamuhay ng tapat sa Diyos. Nasa atin daw ang kapangyarihan para makapamuhay ng tapat sa Diyos. Yun daw ang ibig sabihin ng godliness. Pagiging maka-Diyos, pagiging tapat sa Diyos. Kaya hindi ginamit yung upang makapamuhay sa kabanalan, kasi sa lumang salin ang ginamit ay kabanalan. Hindi ito holiness, ito'y godliness. Magkaiba ang holiness sa godliness. Ang holiness ay may kaugnayan sa moral purity. Ang godliness ay may kaugnayan sa ating pagtingin sa Diyos. Attitude towards God. Tayo nagiging maka-Diyos dahil ang focus ng ating buhay at ang ating pagiging deboto, ang ating loyalty ay sa Diyos. Kaya tinatawag na tayo ay godly. Pero sa pamamagitan din ng ating pakikipag-ugnay sa Kanya, gumagamit po ako ng bagong salin. Tingnan po ninyo ang verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. Tinanggap natin yon, ang pinag-ugatan ay yung ating pagkakilala kay Jesus. At dahil sa pagkakilalang yun, ang sabi dito, ito'y dahil sa pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa sanlibutan ito. Kaya ang kaugnayan natin sa Diyos ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan para mabuhay ng isang maka-Diyos na paraan at para makatakas sa kabulukan na meron ang mundong ito. Para ma-acquire natin ang godliness at para maiwasan natin ang worldliness. Kailangan natin ang godliness para malayo tayo sa worldliness. Makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. May ilang panahong pinagbubulayan ko na yung makahati sa kanyang kalikasan. Tayo ba'y magiging partly God? Hindi naman. Tayo mananatiling tao, siya mananatiling Diyos. Ano ang kalikasang binabanggit dito ng Biblia?
Ako naniniwala na ang tinutukoy ditong kalikasan ng Diyos ay yung kanyang image. Para mapasa atin yung image ng God. Para tayo'y maging kawangis niya. Para makabahagi tayo doon sa kawangisang meron siya. Ako natutuwa sa pag-aaral ng Hebrew na ang ibig sabihin talaga ng image of God ay hindi yung larawan ng Diyos, kundi yung character ng Diyos. Ang image of God is the character of God. Kaya napapasa atin yung character of God, yung kanyang holiness and righteousness, napapasa atin yun. Nagkakaroon siya, tayo nang share sa kabanalan niya, sa katuwiran niya, ibinigay niya sa atin, ibinihis niya sa atin. Amen po ba? Kaya, napakamalwalhating buhay ito mga kapatid. Kung hindi ninyo na-imagine kung ano kamalwalhati ang Christian life. Punong-puno ng kabanalan at may pangakong makaiwas sa kamunduhan. Bakit pangako? Hindi ba yung totoo? Pangako yun dahil kung panghahawakan mo, magkakatotoo sa iyo. Pero kung hindi mo panghahawakan, hindi ka rin makakaiwas doon kung paano nakakakita tayo ng mga Kristiyanong makamundo pa rin. Hindi sila makaiwas sa kamunduhan. Kasi hindi nila niyayakap ang godliness. Kaya hindi sila makaiwas sa worldliness. Isa lamang ang pwede mong yakapin. Yakapin mo isa, itulak mo isa. Napakahalaga. Kaya ang mabuhay na maka-Diyos ay posible na ngayon dahil sa buhay na iniugnay sa isang buhay na nakaugnay kay Kristo. Ngayon naman, sabi dito, pagkatapos na magkaroon kayo ng pagkakilala kay Jesus, kasi yung pananampalataya sa lumang salin, isinalin dito na pagkakilala kay Jesus. Iba yung pananampalataya na ang ibig lamang sabihin ay paniniwala. Iba yung pananampalataya, yung saving faith ay yung pagkakilala sa pagkapanginoon ni Jesucristo sa ating buhay. Mula daw sa pagkakilala kay Jesucristo, idagdag ninyo ang kabutihang asal, ang kaalaman, ang pagsupil sa sarili, ang katatagan, ang kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at ang pag-ibig. Kumbaga, kumpleto na itong ating pagkakilala kay Jesus, ngunit magandang ating palamutihan ng lahat ng mga kagandahan ng Diyos. Amen? Bigyan mo. Kasi sabi dito, ang mga katangian ay kailangan niyong taglayin at pagyamanin. Pagyamanin. Upang magkaroon upang huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Kaya yung kaugnayan natin kay Jesus ay ating pagyayamanin. At sabi ni Pablo, idagdag ninyo ang kabutihang asal o moral excellence, pagpipigil sa sarili, kabanalan, idagdag ninyo, pagyamanin natin. Ngayong umaga tayo nasa ika-6. Ang paksa natin ngayong umaga ay idagdag ang pagmamalasakit sa kapatid. Pagmamalasakit. Sa English, yung pagmamalasakit sa kapatid ay brotherly kindness. Sa iba namang salin tulad sa NIV, mutual affection. Pagmamalasakit sa kapatid, brotherly kindness, mutual affection. Ako'y mahilig sa mga how-to na mga sermon. Kasi yun baga mga how-to na sermon ay, pag nagkakahiwa-hiwalay tayo mamaya, ay pwede na agad nating isapamuhay. Kaya ang tanong ko, paano ba natin idadagdag sa pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapatid? Mula sa mga salitang ginamit, ay gusto ko magmungkahin ng 3 bagay. Una, kailangan nating ipadama ang pakikipagkapatiran, brotherly. Kailangan maramdaman natin ang pakikipagkapatiran. Ang pakikipagkapatiran ay isang bagay na dapat maramdaman. Ito'y pakiramdam na tayo hindi iba
Ewan ko na, nung normal naman pag bago ka sa grupo ay nararamdaman mong kung ikaw ay tanggap o hindi tanggap. Brother Jason, nararamdaman mo ba na hindi ka iba? Amen. Si Brother Jason nga pala tatanggapin natin bilang tunay na kapatid sa Panginoon. Formalidad lamang naman yun. Ang totoo nung tanggapin natin si Jesus, naselyuhan na ang ating kaugnayan sa isa't isa. Hindi tayo ang pumili sa isa't isa. Ang Diyos ang pumili sa atin at inilagay tayo sa isang loving family to accept and love one another. Amen? Ginagawa lamang natin formal. Dahil kahit tayo iglesia, tayo isang samahan din na may mga tuntunin. Ipadama ang pakikipagkapatiran. Tingnan ninyo sa Roma 12. Roma 12:9 at 10. Sabi, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayong parang tunay na magkakapatid. Sabihin mo nga, parang tunay. Parang tunay. Hindi tayo magkaano-ano. Pero dahil kay Kristo tayo naging tunay. Kaya bilang mga tunay na mga kapatid kay Kristo, mag-ibigan daw tayong parang tunay. Tunay na tunay ho ba? Tunay na tunay ho ba ang pagmamahal natin sa isa't isa? May kasabihang, blood is thicker than water. Lalo pa naman sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, ang dugo ni Kristo ang nagpaging magkapatid sa atin. Hindi po ba? Sa ating angkan na pinagmulan tayo naging magkapatid dahil sa dugo. Ngunit sa pananampalataya, dahil sa dugo ni Kristo, ay tayo'y naging tunay na magkakapatid. Pero mas mabisa ang pagkakapatirang ito dahil ang pakikipagkapatirang ito ay hahantong hanggang doon sa langit. Amen? Lahat ng mga tunay mong kapatid kay Kristo rito ay makakasama mo hanggang doon sa kabila. Ngunit sa kasawiang palad, kung meron kang kapatid na hindi naging tunay na mananampalataya, hindi kayo magiging magkasama doon sa kabila. Katulad doon sa kwento ng mayaman at ni Lazaro. Tila magkakahiwa-hiwalay ang mga magkakapatid. Kaya sabi ng mayaman, pabalikin po ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama para wag silang mapapunta rito sa pagdurusang ito. Kaya bagamat gusto niyang makasama ang kanyang kapatid, ay ayaw naman niyang makasama ang kanyang kapatid sa impyerno. Gusto ba ninyo? Mahirap doon sa impyerno. Kaya sabi nung nauna roon, ay huwag naman po sana sila dito mapunta. Kahit na kami magkahiwalay na, ay sana sila doon sa kabila. Kumusta naman mga kapatid ang ating pagmamahal sa ating mga kamag-anak? Gusto ba natin ay tayo'y hanggang sa langit ay magiging magkakasama? Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, pero tayo nananalangin na sana'y lahat ng mahal natin sa buhay makasama natin sa kabila. Ngunit, etong kapatirang ito ang ibinigay sa atin ng Diyos upang ating mahalin. Amen? Meron tayong tungkulin na mahalin ang isa't isa at ipadama ang pakikipagkapatiran. Sa pakikipagkapatiran, tanggap natin ang isa't isa, hindi ba? Sabi ni Pablo, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, ay tanggapin din naman yun ng malugod ang isa't isa. Makipagkapatiran tayo sapagkat doon nararanasan ang tunay na pagmamalasakit. Ito'y kailangang maramdaman, ito'y kailangang iparamdam na tayo hindi iba, tayo nabibigkis ng isang pag-ibig. Sana'y kahit sa mga bago o mga panauhin, ay huwag ninyong maramdaman na kayo'y iba. Kundi maramdaman ninyo, pagpasok pala dito, na kayo'y kaisa namin kay Kristo sa pagsamba sa Kanya at sa paglilingkod sa Kanya. At sa lugar na ito, kayo malugod na tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Dapat nating maramdaman yan bilang sambahayan ng Diyos. Dapat magiba na mga pader na naghahati sa atin.
At ang matira na lamang ay ang pag-ibig na nagbibigay sa atin. Ito isang pakiramdam. At ang pakiramdam na ito dapat ay mutual. Alam niyo mo yung mutual? Ang pakiramdam ko, tunay kitang kapatid. At dapat ang pakiramdam mo rin sa akin ay ako'y tunay mong kapatid. Gayon, yun ay mutual ang ibig sabihin. Dapat nating maramdaman. Sabi ni Pablo na pagdating sa pagmamalasakit, ay inihalin tulad niya yung mag-asawa. Wala daw namumuhi sa sariling katawan. Kasi tayo daw ay isang katawan ni Kristo. At kung tayo ay isang katawan ni Kristo, wala daw namumuhi sa sariling katawan. Kaya hindi ka pwedeng mamuhi sa iyong asawa dahil kung gayon ay mamumuhi ka sa iyong sarili. Eh wala daw namang ganoon. Wala ikang ganoon. Walang taong namumuhi sa kanyang sarili. Kaya sa iglesia, wala tayong karapatang mamuhi sa isa't isa. Walang lugar dito yan. Sapagkat sa lohika, walang lugar yan. Kasi pag namuhi ka sa kapatid, namuhi ka sa iyong sarili. Kasi hindi mo pwedeng ihiwalay. Tayo'y bahagi ng isa't isa. Hindi ba sa mga aksidente? Natural man din yung kahit magkamali-mali ang braso mo, ipansasalag mo, Kahit magkadurog-durog ang binti mo, para maproteksyonan nyo sa palagay mo, mas mahalagang parte ng katawan mo. Pag magkakainadada pa yung napagtukot ninyo yung uso, hindi ba kahit butas-butas ang siko, kahit magkabaon-baon ang buhangin doon, ay ating ipinantutukod sapagkat mas gusto nating proteksyonan ang mas mahalagang parte ng katawan. Mga kapatid, dapat tayo merong ganong natural reaction na kapag ang katawan ay nasa panganib, ay ikakalang natin ang ating sarili para proteksyonan ang katawan. Dapat yun ay natural na reflexes ng ating buhay sa loob ng iglesia. Yung mga tunay na pagmamalasakitan. Yung mga tunay na pagmamalasakitan. Alam niyo yung love, medyo abstract yun eh. Pero yung pagmamalasakit, yun ay medyo concrete. Mas nakikita ang pagmamalasakit sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay parang napaka-abstract na bagay. Pero ang pagmamalasakit ay mas nararamdaman, mas nakikita, mas tangible. Ang pagmamalasakit ay mas litaw. Kaya ang sabi ni Pablo, maging tunay ang inyong pag-ibig. Sa pagmamalasakit, nagiging tunay ang ating pag-ibig. Sa pagmamalasakit, hindi lamang salita ang pag-ibig. Sa pagmamalasakit, nagiging gawa ang pag-ibig. Nagiging aksyon ang pag-ibig. Kumbaga, ang love ay noun. Ang pagmamalasakit, verb. Aksyon. Ang aksyon ay naroon sa pagmamalasakit. Sabi naman ng Biblia, huwag kayong magmahal sa salita. Hindi ba yun ang sabi ng Biblia? Huwag kayong magmahal sa salita. Kaya nais ng Diyos na maranasan natin ang pagmamalasakit na bunga ng pakikipagkapatiran para maranasan dagdag bawas. Bawas ng pagiging makasarili, bawas ng kadamutan, dagdag ng pakikipagkapwa-tao, dagdag pangunawa, dagdag pagmamalasakit, bawas yung pagiging pariseyo, dagdag ang pagiging mabuting Samaritano. Sa iglesia, tinuturuan tayo ng makipagkapatiran, makipagkapwa-tao. Pahalagahan ang tao dahil sila'y mahalaga sa Diyos. Padalwa, ano ang una? Ipadama ang pakikipagkapatiran. Padalwa,
ipadama ang pagmamahal. Dito ang ginamit ay affection. Affection. Kasi sa English ba, kahit sa Grego, iba-iba ang salitang ginagamit. Kasi napakalawak ng pag-ibig para ikarga mo lamang doon sa salitang love. Kaya liban sa love, ginagamit ko minsan yung affection. Affection. Tinignan ko sa dictionary. What is affection? Feeling of liking and caring. Feeling of liking and caring. Kaya sa affection, sinasabi mo, gusto kita at nagmamalasakit ako sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng affection. Gusto kita at nagmamalasakit ako sa iyo. Minsan ayaw natin sa isang tao, hindi lang natin sinasabing ayaw ko sa iyo. Pero kung minsan nababasa at nadadama yung ating pag-ayaw. Sa iglesia dapat ay walang ganon. Lahat sa iglesia, lahat ay yakap natin. Sapagkat walang inatanggihan ng Diyos. May mga tao sadyang mahirap mahalin. Yun ay ating assignment. Assignment natin ang mahalin ang mga taong mahirap mahalin dahil sa isang punto ng ating buhay, tayo nahirapan din ng ibang tao na tayo mahalin. Amen? Ganun lamang talaga. Maaaring sa ngayon ka, mahal-mahal ka, pero nung araw, mahirap ka rin mahalin. Kaya, ang ating assignment ay, sa pakikipagkapatiran, ay magpadama tayo ng affection, ng pagkagiliw sa isa't isa. At ng pagiging interesado sa buhay ng isa't isa. Napakinggan ko ang isang paliwanag na tayo daw mga Pilipino, ang pinaka-common, may tao pala sa itaas, so sorry, hindi ko napansin na may tao dyan. Pero ngayon napansin ko na. Mga kapatid, hindi natin tinatauhan yan eh. Kasi noong yung medyo siksikan pang mga upuan eh, nagkakasya na tayo dito. Pero minsan dumalaw yata dito sa kapitan, kaya tayo awang-awang. Okay. Ang pinaka-common daw na pagpapakita ng affection ay yung pagtatanong na, kumain ka na? Mga binata, huwag kayong basta magatanong doon sa dalaga na, kumain ka na? Ay, ano ba pakialam mo kung kumain o hindi yun? Matagal nang hindi nakakain, hindi nakakain. Wala ka naman pakialam mo, mga uy, nagka-interesado ka kung bakit. Kung hindi siya kumain. Huwag kang magatanong. Kasi sa ating kultura, ang ibig sabihin nun ay ako'y may gusto sa iyo at mahalaga sa akin kung kumain ka na o hindi ka pa nakain. Okay, pag text kayo, sabihin, kumain ka na. Mua. Alam na ninyo mga binata, ano? Huwag kayo mangungumusta kung kumain na. Kasi sa atin palang Pilipino, yun ay napaka-common na paraan o expression ng ating affection. Dahil kadalasan hindi tayo nagtatanong kung kumain na yung tao. Di ba pakialam natin kung kumain na siya o hindi? O ngayon, talungin mo ang katabi mo, nagkalmusal ka ba? Hindi ba? Hindi ba sa mag-asawa? Di ba mga asawa, ano na, kakain ka na, galing kalapan, pagod na pagod, kumain ka na. Affection. Interesado tayo kung siya nagugutom. Interesado siya kung ano ang kanyang inulam. Interesado tayo sa buhay. Affection. Mga kapatid, ang affection ay higit na nararamdaman ng tao sa mga tunay na pangungumusta. Meron pa tayong malalim na kumustahan? Tayo ba'y tumitigil sandali para mangumusta? Sa ating pagsamba, huwag tayo masyadong magmamadaling umuwi. Hilinga-linga natin ang ating mga mata. Baka naman may mga tao kailangan ng kausap at kailangan ng tunay na pangungumusta para malaman kung ano baga ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kailangan ng mga taong may mga pagkakataong kailangan ng mga makikinig. At mahalaga sa atin ang kanilang well-being. Kaya affection means caring. Sa unang Pedro 5:7, ang sabi, na inyong ilagat sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Alam niyo sa English, ang sabi, because
He cares for you. Ang ibig sabihin ng I care. Yun ang ibig sabihin ng I care. Nagmamalasakit. Ipinagmamalasakit. Ang halimbawa niya si Jesus, siya Diyos pero mahal na ang kanyang ina. Mahal niya ang kanyang ina. Kaya nung siya nakabayubay sa krus ay ipinagbili niya ang kanyang ina. Yung kanyang affection ay sabi niya, anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Ipinagbili niya. Sapagkat siya nagmamalasakit sa kanyang ina. Hindi ginamit ni Jesus na parang, hindi na kita kailangan. Ikaw, minili ka ko lang ay. Pero mahal niya ang kanyang ina at ipinagbili niya. Tayo mahal ng Diyos. God cares. Kaya sabi sa Biblia, at ipagbibilin kanya sa kanyang mga anghel upang inyong mga paa ay huwag matisod sa bato. Isipin mo yan, lahat ng anak ng Diyos inapagbili niya sa kanyang mga anghel para huwag daw tayong matisod, umadapa sa buhay. Dahil ang Diyos ay nagmamalasakit. Gayong pagmamalasakit ang kailangan natin gawin para sa isa't isa. Ang pagmamalasakit ay pag-iisip sa kanilang kapakanan at kahihinatnan. Kaya, kapag ipinapanalangin mo ang isang tao, yun ay isang mataas na anyo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kasi nag-aalala ka sa kung ano ang kahihinatnan ng buhay niya. Ito pong Holy Week ay iminungkahi kong prayer week. Isang linggong pananalangin, hindi naman tayo maghapon dito. Maaring magpangkat-pangkat tayo para patuloy na pananalangin. Ipapanalangin natin yung mga taong napapahamak. Ipapanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay. Gusto ba ninyong ipanalangin namin ang inyong mga mahal sa buhay? Pagpadala kayo ng mga kahilingan sa panalangin. Lumuhod tayo dito. Hingin natin ang habag ng Diyos na yung mga nadirim lang makakita na liwanag. Yung mga napapahamak, makasumpong ng kaligtasan. Yan ay pagmamalasakit. Kung talagang nagmamalasakit tayo para sa kaligtasan ng ating anak, manugang, kapatid, tayo'y mananalangin. Amen? Kung tayo'y nagmamalasakit. Dahil Diyos lamang ang pwedeng magligtas sa kanila. Diyos lamang ang pwedeng magmulat ng kanilang mga mata. Diyos lamang ang pwedeng magpakita ng kanilang kalagayan at nang sila'y magsisi. Tayo mananalangin dahil tayo nagmamalasakit. Si LJC cares. Yun ang iglesyang ito'y nagmamalasakit. Ang iglesyang ito'y mananalangin dahil ito'y may malasakit. At ang iglesyang ito'y nag-aalala sa kanilang magiging kinabukasan. Mga kapwa ko, tatay, nanay, kung tayo nag-aalaala kung ano ang magiging bukas, lumuhod tayo sa Diyos at tayo manalangin. Pwedeng ingatan ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay higit sa pag-iingat na natin pwedeng magawa. Babalikin ko kayo doon sa napunta sa hadis ng pagdurusa yung mayaman. At sinabi ng mayaman, ako'y nagbabasa sa Luke 16:27. Luke 16:27. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin ninyo siya upang babalaan sila at nang di sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Yung magbigay babala ay isang anyo ng pagmamalasakit. Kristiyano man o hindi, kung nanganganib, kailangan natin silang babalaan. Kung naliligaw ng landas, kailangan natin silang paalalahanan. Yun ay ating katungkulan kung talagang tayo ay nagmamalasakit. Hindi natin sila panonoorin na pupunta na lang at mapapahamak. Mga kapatid, pwede ba namang higda ng mayamang nasa impyerno ang ating pagmamalasakit ay tayo Kristiyano ay siya hindi?
Hindi ka naman nakakahiya naman yun. Na yung napunta sa impyerno, higit pang nagmalasakit doon sa mga buhay. Hindi ka nakakahiya naman yun. Na yung nasa impyerno, mas nagmamalasakit pa doon sa mga kapatid. Tayo pa na buhay, ngunit naniniwala na may impyerno at doon ay tutuusin ang lahat ng bagay. Kung ayaw natin silang mapahamak, meron tayong gagawin. Tayong mananalangin. Hindi natin ititikom ang ating bibig sa katotohanan. Tayo magbibigay babala na sila'y pupunta sa kapahamakan kung hindi sila tatalima sa Diyos, kung hindi sila magsisisi. Ano ang nag-udyok doon sa mayamang nasa impyerno para magsalita ng ganon? Pag-ibig. Pag-ibig. Ang hindi ko manawaan, kung paano pag-aarian ng pag-ibig ang mga nasa impyerno, hindi ko mapagtama sa theology ko yun. Ang dati kong paniniwala, ang mga taong galit sa Diyos, kahit na naghihirap sa impyerno, mananatili ang galit ng Diyos. Pero itong tao, ito yung nababahala para sa kanyang 5 kapatid na lalaki. Wala na siyang magagawa. Yung kanya sabi na, papuntahin si Abraham, pabalikin si Lazaro, ay hindi pinagbigyan ng langit. Ang sabi ng amang Abraham, nasa kanila ang kasulatan, nasa kanila ang salita ng Diyos. Sapat na yon para sila bigyan ng babala. Pero ako'y humahanga sa gayong pagmamalasakit. Binigyan tayo ni Jesus ng isang halimbawa. Yung pagmamalasakit, sukdulang ikamatay niya. Ihalang mo ang iyong sarili para sa katubusan ng mga makasalanan. Yun ay matinding pagmamalasakit. May pagkakataong ang pagmamalasakit ay kakambal ng pagsasakripisyo. Ikaw ang magsasakripisyo dahil nagmamalasakit ka. Maaaring ayaw nating magmalasakit dahil ayaw nating magsakripisyo. Pero kung kinakailangan, sa ikabubuti nila, sa kapakanan nila, dahil sila'y mahalaga sa atin. Naalala ko ang halimbawa ng mabuting Samaritano. Meron daw isang hold up, robbery hold up, binugbog at iniwang halos patay na. May 3 dumaan. Ang una yung saserdote, nakita, dumaan, pero lumihis. Ang padalwa naman ang Levita, tiningnan lamang at nagpatuloy ng kanyang lakad. Pero ang Samaritano ang nagpakita ng malasahan, naparaan. Nakita niya, nahabag siya, tumigil siya, lumapit siya, binuhusan niya ng alak at langis ang sugat, kanyang tinalian, kanyang isinakay sa kanyang asno, kanyang dinala sa bahay panuluyan, kanyang inalagaan, at kinabukasan dumukot pa siya ng pera at sinabi sa tagapangasiwa ng panuluyan, ito ang pera, alagaan mo siya, at kung kulang yan pagbabalik ko'y babayaran kita. Sabi ni Jesus, sino sa palagay ninyo nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? Sa pagmamalasakit, tinuturuan tayo na makipagkapwa-tao. Mabalik yung ating humanity. Ang ayaw ko sa baboy, pag nanganganak na, ba't baga naiipit na yung anak ay hindi bumangon? Ay, ano kang mamatay dyan? Ako nagagalit sa inay, pag gising ko sa umaga, 2 patay, lawit ang dila nung biig. Hayop yun. Walang pakialam yun. Pero sa pakikipagkapwa-tao, sa pagmamalasakit, inabalik lang tayo ng Diyos sa original design. Full of love and full of compassion sa mga tao. Kaya sabi ni Pedro, sa ating ang pagkakilala sa Diyos, idagdag natin ang pagmamalasakit sa kapatid. Ano muna, ipadama pakikipagkapatiran. Padalwa,
Padama ang pagmamahal o affection. Affection. Sa iglesia, interesado tayo sa buhay. Tayo sa buhay ng tao. Gusto natin kumustahin ang lagay ng isa't isa. Tingnan, kung tayo may maitulong, dinadamayan natin. Kapatid na tati sa bulbugan na nahihirapan yung mga kapatiran doon. May isang kapatid ay parang inatake sa puso, ang gastos ay 200,000. Pag tining ko sa offering, 2,000 offering. Sabi ko, paano ba padala? Kinasunod naman, na-stroke naman, nasa ICU sa Kalapan. Kahapon, nung isang araw, na-stroke si Pastor El, nasa ICU sa MMG. Kasi na-test yung ating kakayanan, na-test yung ating kakayanan na magpakawala-wala ay tayo mabunot dahil mahal natin. Ayaw nating maramdaman nila na nag-iisa pala ako. Nag-iisa pala ako. Pantatlo, ipadama ang kabutihan. Tumulong. Ngayon, babalik naman ako sa isang version ng Biblia na ang affection ay, ang ginamit namang salita ay kindness. Alam niyo yung pagiging kind? Pag sinabing kind, sa atin kasi pag sinabing kind, mabait. He's kind, mabait. Mapagbigay. Ang definition natin ng mabait, madaling utangan, madaling ingan. Mabait. Mabait, parang daga, mabait. Matulungin. Okay. Pero, tingnan nyo yung Philippians 2 verse 10. Pilipos 2:10. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu? Kayo ba'y may nadaramang hangaring tumulong sa iba? Kayo ba'y, ako nagtataka si Pablo, ba't dason-dason ang sunod-sunod ang tanong? Di mo pa nasasagot ang isa, may isa na naman, at may isa naman, may isa na naman, hanggang dumating siya dun sa, meron ba kayong nadaramang pagnanasang tumulong sa iba? Palagay ko yun ay sequential, tama ba yung English ko? Yung siya magkakarugtong, nag-umpisa muna siya dun sa, naaaliw ba kayo? Ano ba yung, nagbibigay ba ng kasiglahan sa inyo ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Unang tanong. Padalawa, naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? At tinatanong ni Pablo, ayos ba ang relasyon mo sa Diyos? Sa kanya itinanong, may nadarama ba kayo hangaring tumulong sa iba? Kung gayon, sabi niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't isip. Yan. Nag-umpisa siya sa tanong na, nagbibigay ba ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Kayo ang tatanungin ko ngayon. Kayo ang kaharap ko eh. Huwag ninyo ako sagutin. Sa isip lamang ninyo. Nagbibigay ba ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Pangatlo, o pang-apat, meron ba kayong nadaramang hangaring tumulong sa iba? Hindi ba ang lahat ng yan ay nakaugnay sa ating relasyon sa Diyos? Ang ating pagmamalasakit ay dahil ito'y overflow ng ating relasyon sa Diyos. Dahil masaya tayo sa ating buhay Kristiyano, masaya rin tayo tumulong sa ibang tao. Sapagkat naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kagalakan nating maranasan din yun ng ibang tao sa pamamagitan natin. Kung nai-enjoy natin ang Christian life, pihong may madarama kayong pagnanais na tumulong sa iba. Ang tunay na nagagalak sa kanyang kaugnayan sa Diyos ay palaging merong hangarin makatulong sa ibang tao.
Natural yun. Yun ay isang natural na pakiramdam, natural na hangarin. Kung nararanasan natin, kung nagagalak tayo sa ating kaugnayan kay Jesus. Kasi doon tayo nahugot. Hindi ba? Doon sa ating kaugnayan kay Kristo, doon tayo nahugot ng pagsamba, doon tayo nahugot ng paglilingkod, doon tayo nahugot ng pagtulong. Yun ang balon na pinagkukuhanan natin ng lahat. Yung ating kaugnayan kay Kristo at hanggang ayos ang ating kaugnayan kay Kristo. Yun ay naawas, para ma-enjoy din naman ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang tawag ko din ay overflow. Dahil kay Kristo na ipagmamalasakit natin at napaglilingkuran ang lahat. Hindi mo na tinatanong kung siya karapat-dapat o hindi. Naunawaan ninyo, kapag ang pagmamalasakit ay galing sa iyong malusog na kaugnayan sa Diyos, na ipagmamalasakit mo ang tao, kahit hindi sila karapat-dapat. Dapat ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay dumadaloy. Masama kung hindi dumadaloy. Alam niyo, ang Dead Sea, walang nabubuhay. Pero yung Jordan River, nagsusupply ng tubig. Pero hindi naman naawas. Kaya lahat ng latak, lahat ng mga toxic material naiipon. Kasi nagiging laso na sa kanya. Ang nag-uumapaw na kaugnayan natin kay Jesus ang mag-uudyok sa atin para makapagpadama ng kabutihan. Nahihirapan ba tayong magmahal? Ang isang taong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, hindi mo na kailangan pilitin. Kasi sabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa akin. Huwag natin pilitin ang tao na magmahal. Hayaan natin ang pag-ibig ni Kristo ang pumilit sa kanila. Ang pag-ibig ni Kristo ay mapilit. Alam niyo yung paglilingkod na walang pag-ibig, yung paglilingkod, parang bearing na walang grasa. Alam namin ang bearing ay maingay. Tingnan ang bearing, baka alog, wala ng grasa. Kapag ang paglilingkod ay masyadong mareklamo, huwag nang pilitin. Kasi masisira din siya eh. Kung paano yung bearing na walang grasa, gamitin mo hanggang hindi siya magtatagal. Kasi nag-iinit siya eh. Ganon din ang paglilingkod na walang pag-ibig. Huwag na kasi dadaldal yan. Alam niyo, ang pagpapagod na, ang pagmamahal na hindi mula kay Kristo ay madaling mapagod. Madaling mapagod. Kasi ang pagmamahal ay isang makapangyarihang lakas. Hindi siya napapagod. Hindi natin pwedeng pilitin ang taong walang pagmamahal. Ang pag-ibig ay kusa. At ang taong sumasagana sa mabuting gawa ay mga taong sumasagana sa pag-ibig. Nung kami kabataan pa, merong kantang, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to love, free to serve, free to praise. Tayo daw ay pinalaya dahil ngayon malayo na tayo maglingkod, malayo na tayo magmahal, malayo na tayo magpuri. Pero may mga taong malaya na sa kasalanan pero hindi pa malaya sa sarili. Napatawad na ang kasalanan pero hindi pa malaya na sa nakalipas pero hindi pa malaya sa sarili. Hindi pa nila nararanasan sinasabing breaking free. Bilanggo pa rin sila ng kanilang sarili. Ang sarili pa rin ang nag-aari na madalas.
Pinaranas tayo ni Jesus ng pag-ibig na higit pa sa sarili. Hindi hinihingi ni Jesus ang isang bagay na hindi muna niya ibinigay sa atin. Pinaranas tayo ni Jesus ng ibang klaseng pagmamahal para maintindihan natin kung ano ang pagmamahal. At ngayon ibinigyan niya tayo ng kakayanang magmahal. Dakilang halimbawang dapat tularan. Naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa isang mapagpalayang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa isang mapagpalayang pag-ibig. Kaya malaya na tayong magmahal. Noong una, natural naman na inapili mo lang ang mahalin mo, ano? Napili mo. May mga tao kasi talaga madaling mahalin. May mga taong mahirap mahalin. Ngunit kung ang mamahalin lamang natin ay yung karapat-dapat, titigil tayo pag hindi na sila karapat-dapat. Kaya sabi, naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Buhay ba ang ating kaugnayan sa Diyos? Hindi ko alam kung nai-imagine natin kung gaano ang kapangyarihan ng isang buhay na nakaugnay sa Diyos. Kung gaano ang kapangyarihan noon. Nakita ba ninyo yung transmission line? Ay sa Central Luzon, pag nagpakamatay ang mga tao, inahalabas namin Hindi na nila nararamdaman ang kamatayan kasi sabog na ang kanilang katawan sa lakas ng bultahe. Kita mo nga, pag naglalaro ang mga bata, inahagisan lamang ng sariwang amlay ng kamote nagliliyam. Ganun kalakas yun. Pero sasabihin ko sa inyo, gaano kamakapangyarihan ang isang buhay na nakaugnay sa Diyos. Hindi ba tayo kayang tulungan nun na magmahal kahit ng mga taong hindi ka mahal-mahal? Hindi ba tayo kayang baguhin nun? Nung kapangyarihan na yon, na siyang lumikha sa langit at sa lupa? Huwag tayong magmahal gamit ang pag-ibig ng tao. Huwag tayong umibig gamit ang pag-ibig ng tao. Dahil pangit ang kalalabasan. Pangit ang kalalabasan. Dahil ang pag-ibig ng tao ay napapagod at nanunumbat. Bakit ang Diyos ay hindi napapagod at hindi nanunumbat? Dahil yun ay pure love. Wala tayo nun. Wala tayo nung pure love. Ang ating love ay selfish and corrupted. Kapag tayo iibig, ang atin dapat na gamitin ay ang pag-ibig ng Diyos dahil yun ay hindi napapagod. Mahirap. Ano pakiramdam? Kapag ikaw ay karnal, na iniibig mo yung isang taong hindi karapat dapat mahalin. Anong pakiramdam kapag iniibig mo isang tao? Pakiramdam mo parang kay tanga. Hindi ba? Kapag inaibig mo, hindi karapat dapat. Pakiramdam, parang kang tanga. Pero bakit ang Diyos? Dahil yun nga ay pure love. Kasi yung kaya ganun ang tingin natin sa ating sarili, ay dahil hindi nga totoo yung pag-iibig na yun. Ang Diyos ay nakapagmamahal lang gayon kasi pure love nga yun Hindi niya minamahal. Kasi ang ating pagmamahal gusto natin inagantihan. At nagagalit tayo at naiinis tayo kapag walang bumabalik doon sa ating inabigay. Samantalang ang Diyos ay umiibig na hindi naghahanap ng kahit na kaunting kapalit. Sapagkat alam naman niya na hindi natin kayang bayaran ang laki ng pagmamahal niya sa atin. Hindi. Huwag natin akalaan yung ating pagsisimba at yung ating kaunting paglilingkod ay kabayaran na sa lahat ng pagmamahal ng Diyos. Hindi natin kayang mabayaran yun dahil hindi natin kayang i-imagine yung kanyang taas, yung kanyang lawak, yung kanyang lalim. Sabi sa Biblia.
Sino makakaunawa? Kaya, kapag ka may pumipigil sa iyong magmahal, bumalik ka lamang doon sa nagbibigay ba ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw pa ba ako ng kanyang pag-ibig? Doon ba nagmumula ang aking pagsamba? Ang aking paglilingkod? Ang pagtanggap ko pa yun? Yun ba'y parang balo na doon ako sumasalok at ako'y nare-refresh araw-araw? Yun bang mayamang kaugnayan ko sa Kanya ay nagbubunsod sa akin ng masaganang karanasan sa pag-ibig ni Kristo ay tayo inuutusan na magmalasakitan sa isa't isa. Ipadama ang pakikipagkapatiran, ipadama ang pagmamahal, ipadama ang kabutihan. Kayo ba'y sinusundan ba ninyo ang inyong paglago? Sinusundan ba ninyo ang inyong paglago? Kasi kami sa negosyo, mahalaga sa amin yung paano nag-progress ngayong taon. Sa spiritual ay dapat din tayo magkaroon ng spiritual inventory. Paano ako lumago? Sa kabutihang asal. Paano ako lumago sa karunungan? Paano ako lumago sa pagpipigil sa sarili? Paano ako lumago sa kabanalan? Paano ako lumago sa pagmamalasakit sa kapatid? Monitor your progress. Make a spiritual inventory. Alam niyo yung idagdag kung bibilangin niyo 7. Ang 7, perfect number sa Bible. Perfect number. Lumago tayo sa lahat ng bahagi nitong 7 ito. Para ang atin daw pananampalataya ay, ano sabi? Dito ako magwawakas. Verse 8, ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Hindi mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Tayo manalangin. Panginoon, malayo pa kami sa inahingi ng iyong mga sayo. Malayo pa, Panginoon. Ngunit kami hinamon mo ngayong umaga na idagdag ang pagmamalasakit sa akin. Marami pa namin kailangang matutunan dito, Panginoon. Nahihiya nga kami, Panginoon, sa mga failures namin. Na kumisay mas madali pa itong pag-usapan kaysa gabi. Panginoon, kung kami may inyong sinusubok, bigyan din niyo na kami ng lakas na yun namin mapasahan. Kung kami kulang, dito ninyo kami dagdagan. Kung kami bigo, dito ninyo kami papagtagumpayin. Kinikilala namin na kayo ang source ng lahat ng spiritual na kalakasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.